At yun na ano mga kabayan dito po sa nangyayaring hearing dyan sa Senado. Di na bagay, parang nagiging unggoy-unggoyan na lang mga kabayan. Ito pong si Kiko Panghilinan, mga kabayan. Naturingan pong abogado rin. Kasama na po itong si Remulla, na isa rin pong abogado at DOJ secretary pa. Handa po silang baliin ang batas, mga kabayan. Tapos sa usapin nila, nag-uusap po sila mga kabayan, at hindi naman kayo, kala mo, parehas po naghihimudan ng puwet. Kaya nga po naniniwala pong maraming tao sa sarswela na lang po yung investigasyon. Hindi na po tutumbukin yan si Romualdez. Hindi na po tutumbukin yan kung sino pa pong dapat matumbok dyan sa palasyo. Pustahan, hindi na matutumbok dyan si Marcos. Yung pagiging weak leader ni Marcos, tipo lahat hindi niya alam, hindi na po makaka-question yan. Kasi mga kabayan, nilaglag na po si Saldico ng palasyo. Nilaglag na rin ni Martin Romualdez para, di ba? Para makatakas po sila sa mga yan. Babatayin nyo. Gagawin ba ni Saldico yun ng walang basbas ng kanyang kaibigan at ng speaker ng kamera? Di ba? Ang lakas naman loob ni Saldico. Oh. Pero, hindi na po natutumbok mga kabayan. Hindi na po tutumbok doon. Bakit? Kung si Lacson, sinasabihan niya po ng protector daw po ng mga diskaya, si Senator Marcoleta, siya po, protector po ni Tambaluslos, ni Romualdez. Maging niya si Soto, mga protector po, ni Romualdez. Obvious na obvious naman Diba? Ba't di niyo patawag dyan? Sa hearing ninyo. Ilang beses po naririnig yung pangalan. Diba? Tapos ngayon, DOJ secretary, attorney, tapos isa itong si Kiko Panghilinan, attorney din. Nag-uusap kung paano babaliin yung batas. Kasi nga naman daw, gusto ng taong bayan Kaya baliin na lang yung batas. Panurin po natin mga bayan. I am speechless mga bayan. Sa nangyayari po dyan sa Senado. Parang nagiging sarswela. Di ba? Kung ano yung gusto nilang sabihin. Kung ano yung gusto po nilang marinig. Kung ano gusto nilang mangyari. Yun na lang ang mangyayari. Pag ayaw po nila yung naririnig, kahit kasama nilang Senado, sa senador, papatahimikin po nila. Papatayan po ng mic, di ba? Session suspended para hindi marinig ng taong bayan. Ito mga bayan, panoorin niyo po yung dalawang unggoy na nag-uusap dyan sa Senado mga bayan. Second round, Senator Pangilinan. Just to lower the decibels and the stress that comes with high emotions. Si Ginoong Secretary Remulla, si Ginoong Hernandez halimbawa, sinurrender na sa ICI yung ilang vehicles at sinasabi niyang willing pa siyang mag-surrender ng Lamborghini. I mean, that's his voluntary act. If Engineer Alcantara will do the same voluntarily as a sign of goodwill, there is no law that prevents him from doing that. So therefore, we this restitution issue, while it is the law, does not prevent the government from being broader, mas malawak ang kanyang pag-implementa ng mga programa at mga batas, lalo na pag voluntary ang pagbigay ng mga malalaking, yung mga mamahaling sasakyan, voluntaring ilabas itong isurrender ang mga pondo, etc. Hindi po ba? Opo. Sa karanasan ko kasi, pag inintay po natin yung court judgment na maging final para isurrender po ang lahat, baka wala, puti na mga mata natin, wala pa hong nangyayari. Kaya habang maaga po, we try to get as much para maibalik na po sa taong bayan yung dapat hong ibalik. In fact, yung pagbabalik is a sign of cooperation, which the courts will eventually consider when it sentences or if it provides the exemption
and the immunity. Hindi po ba? Opo. So that should guide itong ating mga testigong nais mag-apply sa Witness Protection Program. Kapag kayo ay nagko-cooperate, ito ay magiging senyales sa ating korte na maaring ma-grant ang exclusion and exemption and immunity. At the same time, kung may sentensya, pati iyon, mapapababa pa among others. For the record, Mr. President. Tama po. Thank you. Yes, Senator JB. Just last point before the Secretary brings Engineer Alcantara. Anyway, nagkatama yung haka-haka natin that Engineer Alcantara might just be the missing link to the higher officials that the people have been longing for. No? Nabanggit niya si Yusek Bernardo, Saldico, and some other legislators. So, I'm hoping that, Mr. Chair, that he will be back so that we can pursue further. And ang sabi ko na kay Secretary Remulla, I hope that you can evaluate further kasi mukhang very vital and very yung kanya pong testimony or yung kanya affidavit is very vital doon sa ating pong pursuit of going after the big fishes finally. So I hope that he can be considered really to become one of our state witness in case. Thank you, Mr. Chair. Tama. Thank you. Kung meron ding gusto magtanong sa representative o representatives ng AMLAC, papayagan po namin kayo magtanong again in the order of arrival kasi may mga gagawin din trabaho sila na kailangan ding umalis sila na maaga. So kung wala naman, papayagan na rin natin silang ma-excuse. Anyway, mag-iiwan naman sila ng representante rito. Anybody from the members of the panel? Sino? Si Alcantara babalik. No, I mean the AMLAC Executive Director, Attorney David. Kung wala po, then you may be excused along with the Secretary of the DOJ. Thank you very much, Secretary Remulla. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Mr. Chair. You'll be back at 1 o'clock? 1:30? 1:30 to 2, sir. Hopefully we can finish up as early as possible. Thank you. Thank you very much. Thank you, sir. 1 minute suspension. Nice. You have 5 minutes. Maraming salamat, Mr. Chairman. Two sets of questions po. Yung isa mamaya sa Philippine Competition Commission with regard to the possible fines sa mga contractors. But uunahin ko lang po si Bryce Hernandez. Bryce, narinig mo yung salaysay ni Engineer Alcantara. Sumasang-ayon ka ba sa pagkakaalam mo sa lahat ng sinabi ni Engineer Henry? Opo. Actually, lahat po ng dinideliver niya, kami nga po ang nag-aayos ng mga pera nito. Kagaya po nung nasabi ko sa mga unang hearing po natin. So para lang malinaw, lahat ng sinabi niya under affidavit, under oath, sa tingin mo, kino-corroborate mo yung kanyang sinasabi, na tama ang sinasabi niya? Opo, Your Honor. Meron lang pong ilang na ilang tao na hindi niya nabanggit pero hindi ko po masabi yun kasi po pakakasuhan din po ako ng libel. Yung mga taong hindi niya binabanggit ay mga taong nakilala mo o alam mong siya lang nakakilala? Si boss po. At saka po, meron po akong knowledge regarding sa pagbababa po niya ng pondo and projects po sa office. Baka po nakalimutan lang ni boss kung banggitin. Sige. Mr. Chairman, I hope we can also put together the testimonies of Mr. Hernandez and Mr. Alcantara na nagmamatch yung kanilang mga kwento. Eventually, we'll do that and submit everything to the ICI. No? So kulang, pero tama ang nasabi niya, pero kulang. Yan ang sinasabi mo. Yes po, Your Honor. Alright, maraming salamat. Maraming salamat po. Let me ask the representative of PCC, si Attorney Christian De Los Santos. Are you here? Yes. Attorney De Los Santos. Magandang araw. Morning, Your Honors. Oo. Can you give us an update? Alam ko na Chairman Aguinaldo is pursuing bid manipulation, bid rigging, filing different cases towards the contractors. Can you give us an update there? Yes, Your Honor. So we are already doing our preliminary inquiry of this case. So we are looking at the
contractors that were named during the SONA and the other contractors that were mentioned during the Senate Blue Ribbon hearings. So the next step right now is to gather evidence, the bid documents, possible communication exchanges between them. Attorney, ang testimonya dito sa Blue Ribbon ay maaari niyong gamiting ebidensya, tama? Yes, Your Honor. We have So the- pag inaamin na nagbabayad ako, kapag inaward sa amin ang proyekto, or kapag merong testimonya ang DPWH na finifix nila o nilirig nila yung mga bid dito, nakakatulong yan sa inyong investigasyon? Yes, Your Honor. It helps. Okay. At tama ba na ang multa or fine dito sa bid rigging ay up to 100 million per instance, first offense, 250 million for second offense moving forward? Yes, Your Honor. It's actually up to 110 million, Your Honors, because the amount has been adjusted. Tinaas na. Yes, 110 million and then 110 to 250 and then for succeeding 250 pataas po. Okay, pinag-uusapan kasi natin kanina with Secretary Remulla kung gaano kahalaga na hindi lang makulong yung mga kasangkot kung hindi mabalik rin yung pera, no? Yung Yes. isang paraan, yung voluntary, na posibleng sila na mismo ang magbabalik bilang sign of good faith. Yung pangalawa, pwede rin ito. Tama ba to, attorney? Yes, Your Honor. So we can impose the fine of 110 million per incident or count of violation. Per incident. Yes. So kung naka-10 kontrata ako, pwedeng 1 billion yon. In fact, more. Baka pwedeng 2 billion yon. Yes, Your Ang Honor. multa sa'yo. Yes, no? Your Honor. Ang kakasuhan nyo dito ay yung mga contractor or pati yung DPWH o yung contractors lang, yung participants in the bidding? Mainly the contractors, Your Honor. However, the public officers may also be prosecuted or filed as facilitators Kung meron silang porsyento. if they are participating in the scheme, Your Honor.